Mula kay Pinoy Mystery Channel, mabahong lihim ng China. Huwag panoorin kung mahina sikmura. Naku po, ano kaya to mga tol, no? Ito ang aalamin natin, no? At bibigyan natin to ng reaction video and commentary mula rito sa channel ni Pinoy Mystery Channel, mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba ng videong panonoorin natin. Syempre ito ay may kinalaman, no, sa bansang mananakop, no, sa bansang ganid, sa bansang gustong kumuha ng ating soberanya, mga tol, no. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to, mga tol. Bansang China, isa sa may pinakamalagong ekonomiya sa buong mundo. Sabi, May pinakamalaking hukbong sandatang militar sa lahat. Kinatatakutan sa Asya at tinitingala ng ilan sa Pinas. Simbolo ng tagumpay dahil nagsimula sa hirap ang nasyon, pero ngayon ay marangya at maluho. Ilang milyong pabrika at pagawa ang pinatuyo sa bansa at daang milyon ng mga trabahador at manggagawa. Kaya binansagan itong Factory of the World. Subalit magugulat ka sa malalaman mo na dahil sa pag-asenso ng bansa, isang malubhang krisis ang nararanasan doon ngayon. Nakakasukang problemang pilit nilang pinagtatakpan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Shanghai, China. Uy, paborito ko yan, Shanghai. Ang sinasabing napakalakas na militar ng China ay patuloy na naririnig sa mga balita dahil sa nagaganap ngayon sa West Philippine Sea. Makikita na pinaninindigan ng mga komunista ang kanilang pangangkin sa karagatan sa kabila ng pagpanig ng international community sa kahilingan ng Pilipinas. Tama. Ano't ano pa man ang kahihinatnan ng nangyayari ngayon, hindi titigil sa pambubulas ang partido kung walang haharap na matapang ang loob. Tama. Tapos suportado pa sila ng mga pro-China rito sa Pilipinas, di ba? Subalit kaila sa marami na may isang napakalaking problema ang China na mukhang hindi nila kayang malusutan. Hindi problema sa militar o digmaan, hindi rin problema sa ekonomiya o pera. Ito ay malubhang problemang babaligtad sa inyong sikmura. Mula nang sumiklab ang industrialization sa bansa at ang pagbukas nito ng kalakalan sa mga taga-kanluran, napakaraming mga pabrika at paggawaan ang naitaguyo doon. Kaya naman ito tinawag na Factory of the World dahil literally, ito ang may pinakamaraming bilang ng pinatayong pabrika sa buong mundo. Sinabi sa Examine China na halos 3 milyong mga planta at pabrika ang mayroon sa bansa. Bukod pa dyan, yung mga maliliit na negosyo na itinaguyod para sa pamilya o mga maliliit na family businesses. Mula sa mga pagawaang ito, nanggaling ang ikinaunlad ng bansa. Mga produktong pinadadala sa iba't ibang dako ng daigdig na may brand name na Made in China. Kung ikukumpara sa Pilipinas, ayon sa statista, na ang bilang ng mga establishmento sa manufacturing sector sa Pilipinas noong taong 2020 ay umabot lang sa 22,000. Siyempre iyan ay bilang lang ng mga nakarehistrong establishmento. Kahit tumigit kumulang pa ng ilang libo ay hindi pa rin maikukumpara sa dami ng mga pagawaan sa China. Noon ay magandang balita ito para sa buong mundo dahil sa bumaba ang presyo ng mga bilihin. Pero may isang consequence o masamang resulta ito. Mantsakin mo ang mga waste product mula sa 3 milyong pabrika. Yung mga tinatapong dumi, mga pinaglinisang kemikal, mga usok sa nilutong produkto, mga natirang sangkap. Saan nila ito itatapon? Di ba? Ang bukang bibig ng China, mga kapatid, pro-environment daw sila. Di ba? Iniingatan daw nila ang Mother Earth, di ba? Mother Nature. Tingnan mo naman to. Ito ulit ang lihim na talagang aalingasaw sa lahat, mga tol. Sa ayaw at sa gusto ng mga komunista, kailangan nilang linisin ang basura. Kaya ang tanong ay, saan nila ito itatapon?
Saan pa ba pupunta yung usok mula sa 3 milyong mga pabrika? Di sa hangin. Ang Siyempre. resulta ay ang tinawag nilang greenhouse effect. Sinabing greenhouse dahil ito yung tawag sa ginagamit nila upang protektahan ang mga halaman sa hardin. Nakakapasok ang liwanag pero hindi ang mga insekto. Dahil sa sarado ito, nakukulob sa loob ang init. Sa dami ng usok mula sa mga pabrika at pagawaan sa China, kasabay pa yung usok mula sa tambucho ng mga sasakyan. Hindi lamang produkto ang kanilang nilikha, pati ang nakalalasong carbon emission. Meanwhile, a new report from the Joint Cybersecurity Advisory is author of the coming collapse of China as Pro-environment, China is going to war. Ibinalita sa WIU News noong isang taon, 2023, na mas naging malubha ang polusyon sa China. Ngunit sinasabi ng ilan na normal naman ang polusyon kahit saan. Totoo na maraming bansa ang puno ng Grabe. polusyon. Pero nakaligtaan nila na isang bansa lamang sa buong mundo ang may 3 milyong mga pabrika. Kaya ang polusyon sa China ay isa sa pinakamalubha. Pero mo, 3 milyong pabrika mga tol. 3 milyong pabrika, di ba? Sa sobrang ganid nila kahit wala na silang limitations, no? Sige, tayo lang ng tayo. Tayo lang ng tayo kahit na dapat eto lang, dapat may limit tayo na eto lang kasi kapag sinobrahan natin ang dami ng mga pabrika, ang maaapektuhan naman yan is yung ating kalikasan. Aba, wala silang pakialam doon. 'Di ba? Para sa kanila ito mahalaga mga kapatid, no? No, wala silang wala silang safety net, wala silang limit, no? Kumbaga sa isang barko, overcrowded na, kumbaga ganun. Overloaded na, parang ganun mga kapatid. Sinabi ng World Health Organization na ang polusyon sa hangin ng China ay pumapatay ng 2 milyong katao kada taon. Uy, grabe. Ayon sa pahayag, ang sukat ng polusyon ay nakakaalarma na. Ang ulat sa BBC noong taong 2021 na nalampasan pa ng China ang pagkalat ng emisyon sa ere kumpara sa lahat ng maunlad na bansa kahit pagsamasamahin pa ang mga ito. Kaya minsan makikita sa maraming ulat mula sa China ang napakakapal na usok sa kanilang mga syudad. Bukod sa pumapatay ito ng 2 milyong katao dahil sa greenhouse effect, nakakasira ito sa takbo ng kanilang klima. Hindi ka ba nagtataka sa mga nababalitang kakaibang delubyo na nagaganap sa China noong mga nakaraang taon? Kung akala nila na ito ang pinakamatinding problema sa bansa, nagkakamali sila. Dahil pinahayag ng National Library of Medicine na dahil sa paglaki ng ekonomiya ng China, dahil sa pagtaguyod ng industrialization at urbanization, 700 milyong mga inchik ang umiinom ng tubig na may ebak. Tubig na may ebak. Ganon katindi ang polusyon mga tol. Grabe oh. Yung nakikita natin, 'di ba, yung mga pagkain sa ano bang bansa to? India ba? 'Di ba? Yung minimekos-mekos kung tawagin mga tol, no? O ganun din pala rito, mga inchik umiinom ng tubig na may ebak, ang putik. Ano ang mabahong lihim ng mga komunista? Grabe, akala ko sa Pilipinas lang merong ganito, pati pala. Oo nga no, minana rin talaga natin sa kanila yan. Mahirap paniwalaan na nagkakaganito ang kalagayan ng China ngayon. Pero kung pag-iisipan, saan mag-iimbak ng ebak ang sobra sa 1 bilyong mamamayan? Siguradong darating ang panahon na ang mga poso negro sa bansa ay mapupuno at kailangang hakutin. Pero minsan, bago malinis ay umaapaw sa mga daanan ng tubig. Katulad ng binalita ng NDPI noong taong 2020 na sa distrito ng Wujiang na nasa syudad ng Suzhou, pinag-aralan ng mga eksperto ang katubigan sa lugar. At siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao, mabubulabog ang iyong sikmura dahil sa lumabas na resulta ay nakakadiri. Ayon sa ulat, may halong tae ng tao ang ilog ng Wufang Gang at lawa ng Lipudang, mga katawang tubig na mahalaga sa probinsya. Grabe. Ang balita ay gumagawa naman ng solusyon ng China sa napakabahang problema. Ayon sa Live Mint na may mga treatment plant sa bansa, mga lugar kung saan nalilinis ng kemikal ang dumi ng tao at ginagawa itong fertilizer. Pero ang hindi alam ng marami ay, ang fertilizer ay gamit sa mga sakahan ng bigas
at gulay. Mhm. Base sa pahayag, halos 7,000 toneladang ebak ang nililinis sa mga planta araw-araw, kasing laki ng 3 Olympic-size swimming pool. Ooh. Pero maggastos ito. Alam nyo naman, karamihan sa mga inchik ay makunat. Noong taong 2021, binalita sa YouTube ng Weiyu News na wala nang mapagtatapunan ng dumi ng mamamayan ang China. Kaya saan nila ito tinatapon? Ang sabi ng Weiyu News, sa South China Sea. Ah! Bukod sa nakokontaminate ng dumi ng tawang tubig sa China, pati ang karagatan natin ay nadadamay. Mhm. Inulat din niyan sa Newsweek noong Oh, yung sinasabi ng mga pro-China, 'di ba? Iniingatan daw ng mga China ang environment, 'di ba? Kaya daw nila binabakuran yung Scarborough dahil inaano lang nila, no? Pine-preserve nila yung mga isda na nandoon, mga tol. Isa pala sila sa mga sumisira ng kalikasan talaga. taong 2021 na 5 taon na nakikita sa satellite yung mga bangka ng China na nagtatapon ng dumi ng mga inchik sa South China Sea. Mhm. Mautak talaga ang mga komunista. Biruin mo, hindi malapit sa kanila ay tinatapon ng dumi. Malapit sa atin. Binanggit na ito ay catastrophic dahil sa mga namamatay yung mga coral reefs. Kaya pala namamatay ang mga coral reefs natin dito sa West Philippine Sea. Tapunan pala ng ebak ng mga Chekwa, mga kapatid. Now we know. Oh. Sinabi din ito sa Op India na catastrophic of an epic proportion dahil mawawala ang mga isda sa teritoryo. Siyempre nga naman, apektado ang mga hayop sa karagatan na kumakain ng maliliit na isda. At ang mas mahalaga ay yung mga mangingisda na mahihirapang manghuli doon at makapaghanap buhay. Bukod sa napolyute ng mga inchik ang kanilang iniihip na hangin at kinalat yung kanilang dumi sa iniinom nilang tubig, hindi nakaligtas pati ang kanilang lupain. Kung iisipin, saan itatapon ng 3 milyong pabrika ang mga sobra nitong kemikal, mga maruruming tubig na ginagamit? Saan pa? Siyempre, sa kapaligiran. Ang sabi sa The Guardian na 1/5 ng sakahan sa bansa ay polluted. 1/5 o 20%. Ayon sa ulat, yung ibang lupa na sinuri ay talagang malubha at ang suliranin ay maaaring higit pa sa pinagsamang problema nila sa tubig at sa hangin. Ito ay dahil sa tumanggi ang gobyerno na ilabas ang buong resulta upang hindi malaman ng taong bayan. Grabe. Sa Yale 360, sinabi rin niyan na dahil sa pagunlad ng China, nalasaw ng kanilang lupa at ani. Kasama ang aning prutas, gulay at bigas. Hindi na ito bago sa China dahil sa korupsyon sa gobyerno. Ang lahat ng munisipyo doon ay nagbibigay ng pahayag sa sentral na gobyerno upang i-report ang pagunlad ng kanilang nasasakupan. At mayroong pabuya kung maganda ang resulta. Kaya naman dinudukto ng mga politiko sa syudad yung kanilang report upang hindi matanggal sa pwesto. Pero hindi na ito sinisilip ng Partido Komunista dahil kung maganda ang report, paborito sa kanila, totoo man o hindi. Imbis na bigyang solusyon ang suliranin sa bansa, pinagtatakpan pa ito ng mga politikong walang kaluluwa. Wala talaga. Anong aral ang Biruin nyo mga kapatid, kaya mura pala yung mga produkto sa kanila, no? Kasi 3 milyon ang pabrika, mga kapatid. 3 milyon ang naglalaban-laban. O di ba kapag masyadong marami ang mga tindahan, pababaan ng presyo? O eto, 3 milyon ang pabrika, mga tol. Eh di pababaan ng presyo yan, di ba? Wala pakialam doon ang gobyerno nila. Basta ang gobyerno nila kikita, mga tol. Wala silang binigay na limit, di ba? Sa isang isla, kapag na-overpopulated yan, dudumi yan. Di ba? Masisira yung ganda niyan, mawawala kasi nga overpopulated eh. Dito, hindi sila naglagay ng limitation sa dami ng pabrika nila. Basta tayo lang sila ng tayo. Wala silang pakialam kung masira man ang kalikasan. Kasi nga ang gusto lang nila kumita ng kumita, mga tol. O ngayon, nalalaso na yung hangin nila, di ba? Pollution na. Overpopulated na sila, mga kalupaan nila, 20%, sira na, mga tol. Tapos yung West Philippine Sea, tapo na ng ebak nila, no? Ay, grabe. mapupulot dito? Ang pinakikitang lakas ng China sa South China Sea o WPS ay talaga namang nakakatakot. Biruin mo, sila ang may pinakamalaking navy sa buong mundo at pangalawa sa may pinakamalagong ekonomiya. Kaya ganun na lamang ang takot ng mga nasa Asia. Pero hindi nila alam na ang lakas ng mga inchik ay isa lang palamuti. Dahil may mga problema ito sa bansa na walang makitang solusyon. Patunay, nang malakas lang sa China ay ang kanilang mabawang tatse. Oo nga naman, sabi nila,
True strength comes from within. Oo. Ay nako mga tol, no? So yan, no, napanood natin to kay PMC, mga kapatid. Binigyan lang natin to ng reaksyon. Ayan, no? Tingnan mo yung reaksyon natin, mga tol. Kakaiba, di ba? Ngayon lang natin din nalaman to mga bagay na to. Tapunan din pala ng ebak nila yung ano. Malayo nga lang sa kanila, no? Kaya nasisira pala yung mga corals dyan. Sa West Philippine Sea, tapunan ng ebak nila. Anyway, mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Mga tol, pwede kang magbigay ng komento sa ibaba. Nyo? Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.